Nanawagan si DILG Secretary Benhur Abalos sa Sangguniang Kabataan o SK officials sa bawat barangay na tulungan ang pamahalaan at maging aktibo sa paglaban sa illegal na droga, malnutrition, HIV at AIDS at iba pang mga suliraning panlipunan na kinakaharap ng bansa. Sa kanyang talumpati sa ginanap na National Youth Convention 2023 sa Baguio City noong Sabado, binigyang diin ni Secretary Abalos ang malaking papel at kahalagahan ng kabataan sa nation building at pagharap sa iba't ibang suliranin ng bansa. Hinimok din ng kalihim ang SK leaders na bigyang prioridad sa mga kanilang local youth development plans ang mga programa, proyekto at aktibidad na tutulong sa pagtataguyod ng anti-illegal drug program ng kagawaran na Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA program. Tinalakay sa pagtitipon ng mga kabataan ang Philippine Youth Development Plan 2023 to 2028 at ang Philippine National Action Plan on Youth, Peace and Security. Magandang balita tungkol dito sa Seal of Good Local Governance. Yes, Nina. Halos 500 local government units ang nakatakdang bigyang parangal ng DILG sa isasagawang 2023 Seal of Good Local Governance o SGLG Awards ngayong December 13 to 14 bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon sa mabisang pamumuno at natatanging serbisyo publiko. Sa kabuuang 493 na SGLG awardees ngayong taon, 28 dito ay mga probinsya. 64 ay mga lungsod, habang 401 naman ang mga municipalities. Ang SGLG ang isa sa mga pinakamalalaking parangal na iginagawad ng DILG sa mga lokal na pamahalaan na nagpamalas ng bukod-tanging serbisyo sa mamamayan. Upang matanggap ang parangal na ito, kinakailangan na makapasa ang mga LGU sa kriteria na sakop ang iba't ibang larangan ng pamamahala tulad ng financial administration, disaster preparedness, social protection at sensitivity. Ang lahat ng awardees ay makakatanggap ng SGLG marker at ng SGLG Incentive Fund na gagamitin upang suportahan ang mga lokal na inisyatiba, programa at proyektong pagkaunlaran na naaayon sa bansang layunin o national agenda ng pamahalaan. So binigyang parangal ng DILG ang mga natatanging lupong tagapamayapa sa buong bansa sa ginanap na Lupong Tagapamayapa Incentive Awards o LTIA 2023 kahapon sa Manila Hotel sa lungsod ng Maynila. Dahil sa kanilang makabuluhang pagganap sa kanilang tungkulin, kinilala ng DILG ang mga bukod-tanging lupong tagapamayapa mula sa mga barangay sa 4th to 6th class municipalities na category, 1st to 3rd class municipalities category, independent component and component cities category, at highly urbanized cities category. Ang mga nanalong barangay ay nakatanggap ng trophy at cash prize na 300,000 pesos para sa first place. I know. Wow. 250,000 naman para sa second place at 200,000 pesos para sa third place. Samantala, makakatanggap naman ng tig 300,000 pesos at trophy ang Hall of Fame awardees. Ang lupon ay binubuo ng punong barangay bilang chairperson at 10 hanggang 20 na community members na nagsasagawa ng mediation, conciliation at arbitration ng mga local dispute o hindi pagkakaunawaan sa mga barangay.